Life After Prison. By Silence You. Kabanata 1961 hanggang 1970. Sa paglipas ng panahon, unti-unting lumiliit ang mga tao malapit sa Alchemy Tower Square. Sunod-sunod na umalis sina Celeste, Raymond, ang mga Elder, at ang Pickmasters matapos mapagtanto na hindi nalalabas si Severin sa tore anumang oras sa lalong madaling panahon. Bagamat nagkulong si Severin sa Alchemy Tower nitong mga nakaraang buwan, kumalat ang balita ng kanyang mga pagsisikap sa buong Grundy Uno sect, na pumukaw sa talakayan sa lahat ng 9 na bundok ng sekta. 4 na buwan pagkatapos ng pag-angat ni Severin sa 6th grade high rank alchemist, ang kanyang mapupungay na mga mata at gusot na hitsura ay nagtraidor sa kanyang kawalan ng tulog sa loob ng Alchemy Tower. Mataman niyang tinitigan ang kalderong nasa harapan niya at pinagmasdan niyang mabuti ang banayad na pagbabago doon. Lalong naging bihasa si Severin sa pristine spirit pill sa pamamagitan ng kanyang walang humpay na simulation ng proseso ng paggawa. Ang mga table task na ginawa ay nakakita ng isang markadong pagpapabuti mula sa 4 na linya hanggang sa 8 linya. Isang maliit na puwang na lang ang natitira bago niya makuha ang elite quality pill na kailangan para makapasok sa ika-7 palapag. Pagkaraan ng ilang sandali ng pag-asa, nagbuga ng liwanag ang kaldero ni Severin at isang malakas na aura ang sumabog. Habang hamupa ang liwanag, tinitigan ni Severin ang isang 9 na linyang tableta. Sa sobrang saya, tumawa ng malakas si Severin, na para bang sa wakas ay naayos na niya ang kanyang pagka-addict. Tagumpay. Iyan ang sinasabi ko. Sa wakas ay nakabisado ko ang isang 6th grade high rank na tableta. Ang kanyang walang kapagurang simulation ng proseso ng pagpino sa loob ng 10,000 beses sa loob ng 4 na buwan sa wakas ay nagbunga. Dahil sa tiyaga at likas na talento, nakamit niya ang tagumpay ng ang kanyang enerhiya ay nasa pinakamababang antas. Ang 9 na linya ay nagpahiwatig ng matagumpay na tagumpay ni Severin. Ang kanyang pagpasok sa ika-7 palapag ng Alchemy Tower ay nagtulak sa kanyang pangalan sa tuktok ng ranggo ng Alchemy Tower, na nakatali sa dating pinuno ng sekta. Ang buong monumento ng bato ay yumanig ng malakas, umalangaw ng 9 na beses na magkakasunod. Ang dumadagandong na tunog ay umalangaw sa buong 9 mountains ng Grundy Uno sect, na parang may tumapik sa isang napakalaking kaldero. Ang tunog, bagaman mapurol, ay may matalas na kalidad dito. Sa 6th Mountain, sinubukan ni Daniela ang isa pang paraan para aliwin si Emery nang bigla siyang nagulat ng 9 na chimes. Napagtanto na may pumasok sa ika-7 palapag ng Alchemy Tower, pinalawak niya ang kanyang divine senses at agad na napagtanto na tumaas si Severin sa mga rangkang na nakatali sa pangalawang pwesto sa listahan ng rangkang ng Alchemy Tower. Siya yon. Dapat alam ko na. Isang mapait na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha nang kinikilala niya ang nagawa ni Severin at inaalala ang nakaraang away nila ni Emery. Napagtanto niya noon at doon na minamaliit niya ang talento ni Severin. Bumangon siya sa hangin at umalis patungo sa Alchemy Tower. Ang 9 na chimes mula sa Alchemy Tower ay umalangaw at nakuha ang atensyon ng buong Grundy Uno sect. Ang mga elder at mga disipulo ay lumabas mula sa pag-iisa at tumingin ng may pagkamangha sa direksyon ng Alchemy Tower. Napailing ang mga alagad. Hindi pa ito nangyari noon. Ito ba ay nagmamarka ng pag-usbong ng isa pang alchemist sa Alchemy Tower? Ang 9 na chimes ay nangangahulugan na may matagumpay na nakapasok sa ika-7 palapag. Ano? Nagtagumpay ba si Celeste sa wakas? Ako ay may posibilidad na maniwala na ito ay si Severin. Siya ay gumagawa ng kasaysayan sa loob ng 4 na buwan na ngayon, at siya ang may pinakamaraming pagkakataon na magtagumpay. Paanong mas malakas siya kaysa sa ating lahat? Akala ko nakagawa lang siya ng pambihirang tagumpay sa 6th grade medium rank alchemist. Ang lahat ng mga disipulo ay may iba't ibang mga ekspresyon habang sila ay lumipad patungo sa Alchemy Tower ng may pagtataka. Kasabay nito, si Oscar, na nag-iisa sa First Mountain sa loob ng isang palasyo na malalim sa ambon ay gulat na tumingin sa direksyon ng Alchemy Tower. Ang kanyang mga mata ay kumikinang ng maliwanag, at ang kanyang titig ay tila sapat na matalim upang tumagos sa kawalan at maabot si Severin sa loob ng Alchemy Tower. Patuloy mo akong sinorpresa, Severin. Hanga ako sa iyo dahil ikaw ang unang taong nakapasok sa ika-7 palapag ng Alchemy Tower.
Sa wakas, may makakapagmana ng kaalaman sa alchemical. Bulong ni Oscar bago pumailang lang sa langit. Pumasok siya sa dagat ng mga ulap at nawala sa ulap. Sa Fek dahil malapit sa ika-4 na bundok, lumabas kaagad si Raymond sa kanyang pag-iisa pagkatapos marinig ang siyam na chimes. Nagtataka ako kung sino ang maaaring magdulot ng gayong kababalaghan sa Alchemy Tower. Ang una niyang naisip ay si Severin, at agad siyang lumipad patungo sa Alchemy Tower. Sa ibang lugar, sa maulap na Sixth Mountain, narinig ni Celeste ang siyam na chimes habang sinusubukan niyang kumuha ng 7th grade pills. Napuno ng hindi makapaniwala ang mga mata niya, at nag-zone out siya sandali. Maya-maya, bumalik si Celeste sa kanyang katinoan at sinabing may mapait na tingin sa kanyang mukha. May nakarating sa ika-7 palapag ngayon. Sigurado akong ikaw iyon. Malabo ang hula niya na si Severin ang naglabas ng siyam na chimes. Pagkatapos ng lahat, siya at si Severin ay ang dalawang mahuhusay na alchemist sa buong Grundy Uno sect. Higit pa rito, si Severin ay nanatili sa Alchemy Tower ng ilang buwan upang subukang linisin ang mga sahig. Medyo nalungkot si Celeste, ngunit pinilit niyang manatiling kalmado habang lumilipad siya sa hangin patungo sa Alchemy Tower. Sa loob ng ika-7 palapag, napagtanto ni Severin na ang nakapalibot na espasyo ay lumiliko sa ibang espasyo. Sa sandaling pumasok siya sa ika-7 palapag, sinabi ng isang matandang boses. Matagal kong hinintay na may dumating sa sahig na ito. Ang hangin sa harap ni Severin ay naging distorted nang lumitaw ang libu-libong sinag ng liwanag at naging matandang lalaki. Tumingin ang matanda kay Severin at kasiyahang tumanggo. Nakapasok ka sa ika-7 palapag bago ang edad na 35. Natutuwa ako na ang Grundy Uno sect ay nakahanap ng kahalili sa akin. Nabigla sa bigla ang pagsulpot ng matanda, natahimik si Severin at ginamit ang mind's eye technique para malaman na ang matandang nasa harapan niya ay projection lang mula sa Alchemy Tower. Pagbati, Ginoo. Magalang niyang sabi. Inakala niya na ang matanda ay ang 8th grade alchemist na nagtatag ng Alchemy Tower at namuno sa Grundy Uno sect libu-libong taon na ang nakalilipas. Ang pagbati ni Severin ay nagdulot ng isang mainit na ngiti mula sa hologram. Natatakot akong hindi magtatagal ang hologram ko. Dahil nagtagumpay ka sa pag-abot sa ika-7 palapag, ipapasa ko na sa iyo ang aking kaalaman. Bumilis ang tibok ng puso ni Severin nang marinig iyon. Si Alex Pilan, ang ika-5 leader ng sekta na nagtatag ng Alchemy Tower, ay isang 8th grade high-rank alchemist na kilala sa buong South Sky. Ang pagmamana ng karunungan ng isang maalamat na figure ay tiyak na magpapahintulot sa kanya na gumawa ng mahusay na mga hakbang sa landas ng alchemy. Kasabay nito ang pagkalito ni Severin. Ayon sa mga alingaungaw sa loob ng sekta, kailangang maabot ng isa ang ika-9 na palapag ng Alchemy Tower upang matanggap ang kaalamang iyon. Gayunpaman, nakilala na niya ang projection ng Alex sa pagpasok sa ika-7 palapag. Bagamat may mga pagdududa pa rin siya, hindi siya handa na mawala ang pagkakataon. Humakbang siya at lumapit sa hologram bago nag-alok ng magalang na kilos. Handa na ako. Nang matapos siyang magsalita, napansin ni Severin ang pagbabago-bago sa paligid. Ang kulay abo na kawalan ay biglang lumiwanag at pinaliguan ng liwanag ang buong Alchemy Tower. Ang hologram, na nakatayo sa harap lamang ni Severin, ay nabasag at naging maliliit na fragment ng espiritual na liwanag. Ang mga fragment na iyon ang nagbuo ng nakakasilaw na liwanag. Ilang sandali pa, ang mga pira-piraso ay unti-unting namuo at naging purplish black sa harap ni Severin. Ang espasyo sa loob ng Alchemy Tower ay bumalik sa normal kasunod ng pagpapakita ng plaque na iyon. Ito ba ang karanasan at kaalaman na dapat ipasa sa karapat-dapat? Tuwang-tuwa na napatingin si Severin sa plaka. Ang kadalubhasaan sa alchemical ng isang 8th grade high-rank alchemist ay ituring na isang hindi mabibaylang kayamanan sa buong South Sky. Kahit sino sa kanyang sapatos ay magiging puno ng pag-asa. Nang ganap na na-materialize ang plaka, itinaas ni Severin ang kanyang braso at inabot ito upang kunin. Sa sandaling inilipat niya ang kanyang kamalayan sa plaka, ang kanyang isip ay agad na binahan ng napakaraming impormasyon. Ginagamit ang 7th grade low-rank Nimble Sense Pill para sa pagpapalamig ng katawan ng isang tao.
Ang 7th grade medium rank purple vine ng spirit peel ay tumutulong sa pagpapagaling ng kaluluwa ng isang tao at nagpapalusog sa kanyang espiritu. Ang 7th grade high rank na blood panax peel ay ginagamit upang sanayin ang isa sa kapangyarihan ng langit at lupa. Daan-daan at daan-daang mga recipe sa 6th grade, 7th grade, at 8th grade ang nanag sa kanya. Gayunpaman, mas natuwa si Severin sa karanasan sa paggawa na ipinasa ni Alex, na ang mga detalyadong insight sa alchemy at ang proseso ng paggawa ng iba't ibang mga table tasks ay nakaukit sa isip ni Severin. Hindi pa naranasan ni Severin ang gayong kalaliman sa kanyang pag-unawa sa alchemy. Matapos matanggap ang kaalaman, halos malagutan ng hininga si Severin dahil sa sobrang dami ng impormasyong ipinasa sa kanya ni Alex. Ang mga 8th grade pills na nasa impormasyong iyon ay lumampas sa mga limitasyon ng mga halamang gamot, espiritong hayop, at kayamanan. Ito ay isang natatanging tableta na nabuo batay sa banal na kasulatan ng pilosopiya, dahil pinagsama nito ang kapangyarihan ng langit at lupa upang gumawa ng isang tableta. Ang partikular na 8th grade pill na iyon ay idinisenyo para sa mga Royal Paragon, dahil sila lamang ang makakaunawa sa tunay na kahulugan ng pagiging isa sa kanilang natamo. Naunawaan ng mga Royal Paragon ang tunay na diwa ng labanan dahil matagal nang nabuo ang kanilang primal spirit. Maaari pa nga silang tumawid sa Netherworld sa gabi, na ang kanilang energy core at meridian ay nagiging mini paradises, at ang enerhiya sa kanilang mga katawan ay muling isinilang sa kapangyarihan ng langit at lupa. Ang pagiging isang Royal Paragon ay isang napakahirap na pagsisikap. Ang mga ordinaryong millennia-old herbs at 10,000 taong gulang na mushroom ay may kaunting epekto sa Royal Paragons. Tanging ang mga 8th grade pills, na ginawa mula sa espiritual na kapangyarihan ng langit at lupa at nabuo ng banal na kasulatan ng pilosopiya, ang maaaring malampasan ang mga makamundong kayamanan at magkaroon ng epekto para sa mga practitioner na iyon. Ang pananabik ni Severin ay nagugat sa mismong iyon. Pagkaraan ng ilang oras upang matuno ang kaalaman, napabulala si Severin sa tuwa. Makakatulong ito sa akin na maging isang 7th grade alchemist sa loob ng ilang buwan. Ang status ng isang level 7 na alchemist sa Grundy Uno sect ay nalampasan ang katayuan ng mga ordinaryong elder at higit pa o mas mababa sa parehong antas ng mga peak masters. Ang kanyang inaasahang paglaki sa alchemy, at ang kanyang posisyon bilang ika-6 na pangunahing disipulo, ay nagbigay daan sa kanya na makita ang mabilis na pagtaas sa mga ranggo ng Grundy Uno sect. Maging si Celeste, ang ika-5 core disciple, ay isa lamang 6th grade high rank alchemist. Ang mas mataas na mga benepisyo na dumating na may mas mahusay na katayuan ay magiging kapaki-pakinabang para sa kanyang mga asawa at sa kanyang grupo din. Hindi na nila kailangang mag-alala tungkol sa mga mapagkukunan para sa pagkamit. Isang malawak na ngiti ang sumilay sa mukha ni Severin habang iniisip iyon. Sa pagtunaw ng kaalamang ipinasa sa kanya, nalaman ni Severin ang tungkol sa pinagmulan ng Alchemy Tower. Ito ay itinayo sa ilalim ng pamumuno ng Alex maraming libong taon na ang nakalilipas, at ang pagpapasa ng kaalaman ay naisaaktibo lamang kapag ang isang alagad na wala pang 35 taong gulang ay pumasok sa ika-7 antas. Kahit na inalis ni Severin ang kaalamang iyon, ang 2 palapag sa itaas ay may malaking halaga pa rin. Ayon sa plaque na iniwan ng Alex, ang ika-8 palapag ay naglalaman ng isang kaldero kung saan ang kalidad ay kapantay ng pinakamahusay na espiritual na kayamanan. Ginamit ito para sa pagpipino ng mga pildores sa 7th grade at 8th grade. Ang ika-9 na palapag ay naglalaman ng mga bihirang kayamanan, kabilang ang 10,000 taong chalcedony, earth-fire energy, sky-soil energy, at marami pa. Iyon ay lahat ng mahahalagang materyales para sa paggawa ng 8th grade pills at kahit na 9th grade pills. Iyon ay magpapaliwanag kung bakit ginawa ni Alex ang tore upang ang kanyang kaalaman ay maipasa sa mga nakarating sa ika-7 palapag. Inaasahan niya na ang mga kahanga-hangang alchemist ay makakakuha muna ng kaalaman, pagkatapos ay ang kaldero, at sa wakas ang mga materyales para sa pagpino ng mga high-grade pills. Magkakaroon ng maraming oras upang magpatuloy sa susunod na 2 palapag kapag ang aking mga kasanayan sa alchemy ay lalong bumuti. Napaisip si Severin habang huminga ng malalim para pakalmayan ang kanyang emosyon. Wala sa mga nakababatang alchemist sa Grundy Uno sect ang nakaagaw sa kanya sa alchemy,
kaya walang pag-aalala tungkol sa kung maaaring kunin ng isang tao ang alinman sa mga bagay na iyon at iwanan siya ng wala. Bukod pa rito, natanggap pa lang ni Severin ang kaalaman, at kailangan pa niya ng panahon para suriin ito at maunawaan ito ng malinaw. Pagkatapos magpahinga para mabawi ang kanyang espiritual na kapangyarihan, lumabas si Severin sa Alchemy Tower. Sa sandaling marating niya ang pintuan ng Alchemy Tower, narinig ang nakakabinging sigaw mula sa buong paligid. Tingnan mo, si Severin. Kaya, ito si Severin. Napakagandang talento. Siya ang unang taong nakarating sa ikapitong palapag ng Alchemy Tower mula nang itatag ito ilang libong taon na ang nakakaraan. Nakakatakot ang alchemical talent ni Severin. Una, nalampasan niya si Emery, at ngayon parang kahit si Celeste ay walang laban sa kanya. Niyanig ng siyam na huni ng Alchemy Tower ang buong sekta. Nagtipon ang mga alagad mula sa siyam na bundok sa Alchemy Tower, sabik na masaksihan ang narating ni Severin. Maging ang mga guardian ay namangha sa kanyang nagawa. Si Daniela, ang pinakamataas na pinuno ng Sixth Mountain, ay umakyat kay Severin pagdating niya. Ngumiti ito sa kanya at nag-alok. Natatangi ang iyong talento sa alchemy. Interesado ka bang sumali sa Sixth Mountain? Tanong ni Daniela na naging dahilan ng pagkagulo sa buong paligid. Siya ay isang level 9 Paragon at isang 7th grade medium rank alchemist na nagtataglay ng isang pambihirang iginagalang na katayuan sa loob ng sekta. Hindi mabilang na mga disipulo ang nangarap na maging apprentice ng isang makapangyarihang tao na tulad niya, at marami ang tumingin kay Severin ng may inggit. Kahit gaano sila nagseselos sa alok na ginawa ni Daniela kay Severin, alam nilang hindi sila sapat para bigyan siya ng pansin. Sandaling natigilan si Severin matapos niyang ibigay sa kanya ang alok na iyon sa sandaling lumabas siya mula sa Alchemy Tower. Malinaw ang mensahe ni Daniela. Nakita niya ang potensyal sa alchemical talent ni Severin at nais niyang kunin siya bilang isang apprentice. Ang gayong alok ay isang kapanapanabik na pag-asa para sa sinumang ordinaryong mga alagad at maging sa ilang piling mga disipulo. Ang iba pang 5 pangunahing disipulo ay maaaring matukso rin nito. Sa kasamaang palad para kay Daniela, itinuring ni Severin ang kanyang pag-aalaga bilang kalabisan pagkatapos makuha ang kaalaman mula sa mismong tagapagtatag ng Alchemy Tower. At saka, hindi siya naging maayos sa alagad ni Daniela, si Emery, at ang pagsali sa Sixth Mountain ay maaaring maging problema para sa kanya. Maaaring pinag-isipan ni Severin ang gayong panukala noong nakaraan, ngunit ito ay magiging walang kabuluhan para sa kanya sa sandaling iyon. Bilang isang 6th grade high-rank alchemist, inaasahan niyang maging isang 7th grade alchemist sa loob ng ilang buwan. Nang isaalang-alang ang lahat ng iyon, magalang na tinanggihan ni Severin ang mainit na paanyaya ni Daniela. Salamat, ngunit mas sanay ako sa nakaka-relax na pamumuhay sa Pearlite Isle. Wala akong planong lumipat sa ngayon. Ang kumpiyansa ni Daniela ay tumama ng husto nang marinig niya iyon, at lubos siyang nabigla sa tugon nito. Siya, isang level 9 Paragon at isang 7th grade high-rank alchemist, ay nahaharap sa pagtanggi sa unang pagkakataon sa kanyang buhay. Nag-alinlangan si Daniela kung tama ba ang narinig niya o hindi, ngunit pinatunayan ng kanyang hindi natitinag na ekspresyon ang kanyang hinala. Saglit na pinabulaanan ng kanyang ekspresyon ang isang bakas ng galit at pagkabigo, ngunit nabawi niya kaagad ang kanyang kalmado. Alam niya na si Severin ay gumawa ng kanyang marka sa sekta, at ang siyam na chime na tumunog mula sa Alchemy Tower ay makakarinig sa bawat bundok sa sekta. Ang iba ay malapit ng subukan na magkaroon ng mas mabuting relasyon kay Severin. Bagamat maaaring hindi nila naiintindihan ang kahalagahan ng pag-abot sa ikapitong palapag ng Alchemy Tower, hindi rin ito masasabi para kay Daniela. Bilang elder sa Alchemy Chamber at ang pinakamataas na pinuno ng Sixth Mountain, naunawaan niya kung gaano kahalaga para sa isang alchemist na gawin ang malaking hakbang na iyon. Sinubukan niya ang parehong gawain noong siya ay mas bata pa, ngunit nabigo siya sa kanyang pagsisikap at nanatiling isang 7th grade medium rank alchemist sa loob ng maraming siglo. Upang umunlad sa alchemy, ang isa ay kailangang gumugol ng oras sa mga high-grade alchemist sa Midland o kumuha ng kaalaman sa Alchemy Tower. Iyon lamang ang dalawang mabubuhay na opsyon. Ang huli ay ang dahilan ni Daniela sa pagnanais na magturo kay Severin. Sa kabila ng kanyang pagtanggi,
Magiliw siyang tumugon at sinabi. Hindi ko ipipilit kung gayon. Kung magbago ang isip mo, alamin na palagi kang malugod na tinatanggap sa Sixth Mountain. Ang husay at mapagmahal na pag-uugali ni Daniela ay lubos na naiiba sa pagkabigla ng mga nakapaligid na alagad sa pagtanggi ni Severin. Wow! Sa lahat ng taon ko bilang bahagi ng sekta, ito ang unang pagkakataon na nakita kong yumuko si Madam Daniela para mag-imbita ng isang tao. Bakit tumanggi si Severin? Walang saysay ang desisyon niya. Hanggat sasali siya sa Sixth Mountain, magiging 7th grade alchemist na siya sa loob ng ilang taon. Pumayag na sana ako nang walang pag-aalinlangan kung ako ang nasa posisyon niya. Nadama ng mga nanonood na si Severin ay gumawa ng isang kalapastanganan sa pamamagitan ng pagtanggi sa isang napakalaking pagkakataon. Napatingin silang lahat kay Severin na may hinanakit sa mukha. Bahagyang hindi mapakali sa paraan na lahat sila ay nakatingin sa kanya, babalik na sana si Severin sa Pearlite Isle ng ilang daloy ng liwanag ang sumilay sa kalangitan. Ilang kilalang tao ang nagpakita. Nangunguna sa kanila ang isang matangkad at matipunong lalaki na nagpapakita ng isang tiyak na Brutus na karakter at may binibigkas na mga bronze na kalamnan. Sa likuran niya ay isang lalaking nakasuot ng simpleng damit pang training at may dalang espada sa kanyang likod. Ang espada ay tila nagtataglay ng isang mataas na uri ng espiritual na aura, at isang nakakatakot na presensya ay nag-iba-iba sa hangin sa paligid niya. Lumapit ang malakas na lalaki kay Severin, ngunit hindi bago ngumiti kay Daniela at sinabi sa kanya. Ha. Ang Sixth Mountain mo ay hindi karapat-dapat kay Severin. Sumama ang ekspresyon ni Daniela sa sinabi nito, at sinulyapan niya nang hindi nasisiyahan ang lalaki. Ano bang pinagsasasabi mo, Miles? Naobserbahan ni Severin ang kanilang interaksyon na may intriga. Bagamat hindi niya kilala si Miles, iniugnay niya ang pangalan sa Peak Master ng 7th Mountain, isang mahusay na swordsman. Si Miles Merkel ay isang level 9 Paragon na may pambihirang lakas. Kinilala rin siya bilang pinakamalakas sa larangan ng pakikipaglaban sa siyam na Peak Master. Hindi pinansin ni Miles si Daniela at lumapit kay Severin. Sinuri niya si Severin mula ulo hanggang paa, paminsan-minsan ay naglalabas ng ungol ng paghanga. Hindi mapakali si Severin sa kanyang tingin at magsasalita na sana nang tuluyang magsalita si Miles. Binabati kita sa iyong matagumpay na pag-unlad sa ikapitong palapag ng Alchemy Tower. Deklara ni Miles. Ikinumpas niya ang kanyang kamay, gumawa ng isang token, at iniabot ito kay Severin. Narito ang token sa 7th Mountain. Huwag mag-atubiling bisitahin kami tuwing may oras ka. Maaari kang pumili ng anumang espiritual na sandata mula sa ating sword tomb. Hindi tulad ni Daniela, hinanggad ni Miles na huwag ay recruit si Severin bilang kanyang disipulo dahil naiintindihan niya na ang katayuan ni Severin bilang isang pangunahing disipulo ay katumbas ng katayuan ng mga elder ng sekta. Bukod pa rito, ang pag-unlad ni Severin sa ikapitong palapag ng Alchemy Tower ay patunay ng mga kakayahan, at maaari siyang maging pantay sa malapit na hinaharap. Kung si Severin ay patuloy na gumawa ng mabilis na pag-unlad at naging susunod na pinuno ng sekta, kung gayon siya ay mas mataas ang posisyon sa hierarchy kaysa kay Miles o Daniela. Dahil sa posibilidad na maabot ni Severin ang isang kota sa Midland, kahit na ang mga matatanda at ang mga tagapag-alaga ay kailangang tumingin sa kanya. Sa pag-iisip na iyon, ang layunin ni Miles ay walang iba kundi ang magtatag ng mapagkaibigang relasyon. Dahil alam niyang bihasa si Severin sa swordsmanship, nag-alok siya ng akses sa kanilang sword tomb bilang tanda ng mabuting kalooban. Nakangiting tinanggap ni Severin ang token at ikinumpas ang kanyang mga kamay bilang pasasalamat. Maraming salamat. Ang oras na ginugol ni Severin sa sekta ay nagpapahintulot sa kanya na maging pamilyar sa siyam na bundok. Ang sword tomb sa 7th Mountain ay naglalaman ng mga espada mula sa mga ninuno ng sekta, kabilang ang iba't ibang mga kayamanan pati na rin ang mga banal na espada na may iba't ibang sword wheels. Ang Scarlet Sky Sword ni Severin, halimbawa, ay nabalitaan na nagmula sa sword tomb at inilagay lamang sa treasure pavilion ng sekta sa ibang pagkakataon. Magiliw na tinanggap ni Severin ang kilos ni Miles. Kahit na hindi siya dalubhasa sa swordsmanship, ang pag-access sa sword tomb ng 7th Mountain ay gayunpaman isang magandang pribilehiyo.
Kung tutuusin, maaari siyang pumunta doon para maasa din ang kanyang pagiging espada. Bukod dito, kasi simula pa lang niyang pag-aralan ang Sky Soil Heptagold Sword Energy, at ang pagpino nito sa pagiging perpekto ay kailangan niyang kolektahin ang Sky Soil Energy mula sa paligid pati na rin ang malaking halaga ng Heptagold Energy. Ang Sword Tomb sa ikapitong bundok ay makapagbibigay niyan ng maraming kasaganaan. Nang makitang tinanggap ni Severin ang token, ngumiti si Miles at pinuri. Talagang tinutupad mo ang iyong reputasyon bilang ika-6 na pangunahing disipulo na itinalaga ng aming pinuno ng sekta. Sa libu-libong taon mula noong unang itinatag ang Alchemy Tower, ikaw ang unang pumasok sa ikapitong palapag at nag-trigger ng 9 na round ng chimang. Mahinhin na sagot ni Severin. Ang swerte ay nasa tabi ko. Kasama ni Miles ang isang lalaking naka-purple na nakasuot ng kulay abo na nakasuot ng jasper hairpin. May hawak na puting banig ang lalaki. Habang nasaksihan niya ang kabab ang loob ni Severin, umiling siya at nagsalita. Masyado kang mahinhin. May papel din ang lakas sa iyong swerte. Ang lalaki ay si Rowan Jennell, ang pinakamataas na pinuno ng 8 Mountain. Sa paggugol ng mahigit kalahating taon sa Grundy Uno Sect, kilalang-kilala ni Severin ang mga pinakamataas na Master at Elder. Kinilala niya si Rowan bilang ang pinakamataas na pinuno ng 8th Mountain na dalubhasa sa pagforging ng armas. Bagamat ang ikawalong bundok ay itinuturing na mas mahinang bundok sa Siyam, mahusay sila sa paggawa ng mga armas at malaki ang naiambag nila sa arsenal ng sekta. Habang nagsasalita si Rowan, nakuha niya ang isang kumikinang na bagay mula sa kanyang mga damit na naglalabas ng aura ng isang mababang ranggong espiritual na kayamanan. Ginamit ni Severin ang kanyang banal na pandama upang aiskan ang bagay at kinilala ito bilang isang hindi pangkaraniwang banig. Inabot ni Rowan ang banig kay Severin at nagpaliwanag. Minsan ako ay nagkukunwari at nagpapanday ng ilang bagay kapag may oras ako, at ito ay isa sa mga bagay na iyon. Ito ay tinatawag na Enlightenment Mat. Ito ay isang pansuportang kagamitan na nais kong ibigay sa iyo dahil sa iyong nakamamatay na pag-unlad ngayon. Sinuri ni Severin ang banig at nagpatuloy. Ang Enlightenment Mat ay may dalawang function. Una, kinokolekta nito ang espiritual na enerhiya mula sa paligid at pinapabilis ang proseso ng iyong pagkamit ng 20%. Pangalawa, nagbibigay ito ng panlamig na sensasyon kapag nakaupo ka dito at makabuluhang binabawasan ang panganib na magkaroon ng aberya sa panahon ng proseso. Pinilit ni Severin ang kilos, ngunit ikanaway niya ang kanyang kamay at sinabing, napakahalaga nito. Hindi ko maaaring tanggapin ito. Ang mga kagamitang pansuporta ay mas mahirap gawin kaysa sa mga nakakasakit o nagtatanggol. Bukod dito, ang kakayahan ng banig na ito na mangalap ng espiritual na enerhiya at mapahusay ang bilis ng pagkamit ay halos katulad ng pagpapataas ng halaga nito sa isang medium rank na espiritual na kayamanan. Ang pag-aatubili ni Severin na tanggapin ang bagay ay gumuhit ng isang ngiti kay Rowan. Muli niyang iniabot ang banig kay Severin at nagpumilit. Pakiusap, kunin mo ito. Wala pa rin itong halaga sa akin. Kami sa 8th Mountain ay malugod kang tinatanggap, kaya't halika at bisitahin kami sa tuwing malaya ka. Nakaramdam ng pressure si Severin na tanggapin ang bagay at ginawa ito sa kalaunan. Pagkatapos, umalingaw sa kanyang mga tainga ang isang malakas na tawa. Ang bilis mong nakarating dito. 6 na streak ng rainbow light ang lumitaw sa malayong skyline at pumunta sa direksyon ni Severin. Bumaba ang kulay bahaghari na liwanag, at 6 na nasa katanghaliang gulang na lalaki ang lumitaw. Ang pinuno sa kanila ay may makapangyarihang presensya, isang matangkad, at isang kahanga-hangang kilos. Tila binalot siya ng heptagold aura, at puno siya ng isang kahanga-hangang aura. Nang makita ni Severin ang papalapit na figure, nalaman ni Severin na malamang na ang lalaki ang pinakamataas na pinuno ng unang bundok. Ang unang 5 bundok sa Grundy Uno Sect ay naiiba sa huling 4 na nakatutok. Ang 6th Mountain ay dalubhasa sa alchemy, ang 7th Mountain sa swordsmanship, ang 8th Mountain sa forging equipment, at ang 9th Mountain sa formations. Gayunpaman, ang unang 5 bundok ay pinangalan ng Heptagold, Hardwood, Clearwater, Wildfire, at Fort Earth, na tumutugma sa 5 elemento na ginto, kahoy, tubig, apoy, at lupa.
Malamang na ipinahiwatig nito ang nangingibabaw na enerhiya sa bawat bundok. Heptagold Mountain hinango ang pangalan nito mula sa Sky Soil Heptagold Sword Energy. Si Lucian Limner, ang Peak Master ng Heptagold Mountain, ay sinuri si Severin pagdating niya. Kasunod ng maingat na sulyap na iyon, gulat na sabi ni Lucian. Hindi ko inisip na posible para sa sino man na maabot ang kompletong level 5 Supreme Saint sa kabila ng kalahating taon lamang na pagsasanay. Ikaw ay isang karapat-dapat na ika-6 na pangunahing disipulo. Medyo nawalan ng masabi si Severin matapos makita ni Lucian ang kanyang natamo at inalok ang mga papuri sa kanya. Alam niyang nagtipon-tipon doon ang mga Peak Masters dahil naabot niya ang ikapitong palapag, dahil kahit isang ordinaryong elite na disipulo ay hindi makakapukaw ng kanilang interes. Masyado kang mapagbigay, Ginoo. Maswerte lang ako. Nakangiting sagot ni Severin. Sumulyap muli si Lucian kay Severin at sinabi. Mukhang kabisado mo na ang Sky Soil Heptagold Sword Energy. May dala akong 2 kumpol ng Heptagold Sword Energy. Ibibigay ko ito sa iyo. Ang 2 kumpol ng liwanag na nilagyan ng metalikong layunin ng pagpatay ay nagkatotoo bago si Lucian. Tuwang-tuwa si Severin nang makita ang Heptagold Sword Energy. Siya ay nag-aalala kung saan siya makakahanap ng gayong enerhiya na magagamit sa pagsasanay, at ang pagkakataon ay dumapo sa kanyang kandanggan. Nagpasalamat siya kay Lucian at mabilis na hinigop ang 2 sphere sa kanyang katawan. Labis kong pinahahalagahan ang iyong kilos. Salamat muli. Ibinigay din ng iba ang kanilang mga regalo sa kanya. Wala kaming lahat ng mag-agarang bagay sa aming ikalawang bundok, ngunit dahil nakita mong nakalusot ka na sa ikapitong palapag ng Alchemy Tower, sigurado akong kakailanganin mo ng ilang mga 7th grade na halamang gamot. Narito ang isang milyong violet shadow flower. Sabi ng pinakamataas na pinuno ng ikalawang bundok. Katulad na kabutihang loob ang sinundan mula sa 3rd, 4th, at 5th Mountains Guardians, na nag-alok ng 7th grade pills, 6th grade high rank herbs, at earth-based escape technique, ayon sa pagkakabanggit. Nakangiting tinanggap ni Severin ang mga regalo at inilagay ang mga ito sa kanyang special ring. Salamat sa iyong kabutihang loob. Lubos akong nagpapasalamat sa lahat. Sabi ni Severin, yumuko sa bawat isa sa mga Peak Masters. Batid niya na ang mga regalong iyon ay ipinagkaloob sa kanya sa pagtatangkang makuha siya, dahil sa kanyang pambihirang tagumpay sa ikapitong palapag ng Alchemy Tower at ang kanyang kahangahangang tagumpay sa pangunguna sa ranggo ng Alchemy Tower. Nang makitang ipinakita nila ang gayong kagandahang loob sa kanya, nadama ni Severin ang obligasyon at nagpa siyang bisitahin ang bawat bundok nang hindi pinapaborin ang isa't isa. Naiinggit lang ang mga nanonood habang magiliw na tinanggap ni Severin ang mga regalo. Hinding-hindi tayo makakaasa na maabot ang sukdulan ng mga kakayahan ng isang prodigy. Ito ba ang ibig sabihin ng pagiging henyo? Ang hindi nakangiting Peak Master ay nakangiti na ngayon mula tenga hanggang tenga sa harap ni Severin. Sobrang seloso ako. Sana kasing ganda ako ni Severin. Patuloy kang mangarap. Si Severin ay isang dalubhasang alchemist, at mayroon din siyang chaotic constitution. Ang konstitusyong iyon ay isang banal na konstitusyon. Nabigo sina Shyam at Emery na hamanin siya, at medyo posible na hindi rin siya makakalaban ni Celeste. Si Carl, ang unang pangunahing disipulo, ay maaaring ang isa lamang na maaaring tumugma sa antas ni Severin. Hindi gaanong pinansin ni Severin ang daldalan sa karamihan. Pagkatapos kolektahin ang mga regalo, umakyat siya sa langit at bumalik sa Pearlite Isle. Binati niya ang mga lalaking nakikibahagi sa laro ng chess sa looban bago mabilis na pumasok sa kanyang silid upang ipagpatuloy ang isa pang sesyon ng pag-iisa. Nais niyang gamitin ang impormasyong natanggap niya mula kay Alex upang sanayin ang sarili sa paggawa ng ilang 6th grade high rank na mga tableta. Ang kanyang layunin ay pagtibayin ang kanyang mga kakayahan bilang isang 6th grade high rank alchemist. Habang inilulubog ni Severin ang kanyang sarili sa kanyang pag-iisa, isang lumulutang na isla na ilang dosenang milya ang layo mula sa Pearlite Isle ay nagdulot ng isang espiritual na liwanag. Ang mga puting crane ay pumailan lang sa hangin, at isang maningning na bahaghari ang nagpalamuti sa kalangitan sa itaas. Isang mahinhin na binata na nakasuot ng simpleng damit ang nakaupo sa bulwagan sa gitna ng isla.
Ang binata ay naglabas ng isang siksik na espiritual na enerhiya, at ang kanyang balat ay tila kumikinang sa isang siksik na enerhiya. Ang bawat isa sa kanyang mga galaw ay tila nagudyok sa langit at lupa sa paggalaw, na nagpaparamdam sa isa na parang nasa presensya ng isang Diyos. Ang kanyang maningning ngunit walang malasakit na mga mata ay nagtataglay ng isang nakakabighaning kalidad. Agad namang yumuko ang mga katulong ng binata bilang pagbati. Binabati kita sa pagiging isang paragon. Naway umakyat ka sa posisyon ng junior sect leader. Si Riley, ang pangatlong pangunahing disipulo ng Grundy Uno sect, ay ibinasura ang kanilang pambabula sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kamay. Matagal na siyang nasanay sa gayong mga pagpupugay. Umupo siya ng tuwid, at ang kanyang katawan ay tila napapaligiran ng patuloy na pag-agos ng nakapalibot na kapangyarihan. Ang mga pagbabago ay napakalakas na halos magdulot ito ng pagbaluktot sa espasyo sa paligid niya. Napatingin si Riley sa lead servant at nagtanong. Sino ang nakamit ang tagumpay ng pagkuha ng Alchemy Tower sa 9 na beses? Si Severin iyon. Sagot ng katulong. Ang ika-6 na pangunahing disipulo ng sekta. Sinabi sa amin na pumasok siya sa ika-7 palapag ng Alchemy Tower kaninang umaga at nalampasan si Celeste. Severin. Pinag-isipan ni Riley ang hindi pamilyar na pangalang iyon. Bago siya pumasok sa pag-iisa at lumitaw bilang isang paragon, wala siyang alam na sinumang nagngangalang Severin sa sekta, at ang mga pangunahing disipulo ay limitado lamang sa 5 tao noon. Nagtataka siya kung bakit isa pang pangunahing disipulo ang ay dadagdag sa mga hanay. Napansin ng katulong na tumugon kay Riley kanina ang pagkalito sa mukha ng huli, kaya sinimulan niyang ipaliwanag ang lahat ng nalalaman niya tungkol kay Severin. Nagsimula siya mula sa pagpasok ni Severin sa sekta, ang nabigong pagtatangka ni Siyam na hamanin si Severin, ang kasunod na kabiguan ni Emery na gawin din ito, at ang pag-akyat ni Severin sa ika-7 palapag ng Alchemy Tower. Habang pinag-iisipan ni Riley ang impormasyon, ang kanyang malaaraw na mga mata ay nagtraidor ng bakas ng kuryosidad kay Severin. Isang level 5 Supreme Saint na nagtataglay ng Chaos Constitution at nalampasan si Celeste sa alchemy. Tumigil siya saglit at hinaplos ang baba bago nagsalita. Nakakaintriga. Si Riley ay mayroong 9 yang body constitution, at ang kanyang mga kakayahan sa pakikipaglaban ay maihahalin tulad sa papalubog na araw. Pinilit niya ang kanyang sarili laban sa isang paragon noong siya ay nasa level 9 Supreme Saint, at ang kanyang pangunahing karibal sa loob ng mga pangunahing disipulo ng sekta ay sina Spencer at Carl. Ang hitsura ng isang bagong pangunahing disipulo na may kahangahangang mga kwalifikasyon sa pagkamit at mahusay na mga kasanayan sa alchemy ay natural na nakakuha ng atensyon ni Riley. Ang panloob na torneo ng sekta ay malapit na sa kanila, at ang mga mata ni Riley ay kumikinang sa espiritu ng pakikipaglaban habang siya ay bumubulong. 3 buwan pa bago ang tournament. Siguro kung gaano kalakas si Severin noon. Ang sect tournament ay may malaking kahalagahan para sa mga pangunahing disipulo, na naghangad na ibigay ang kanilang lahat at makakuha ng isang paborebleng ranggo sa mga resulta. Ang hindi inaasahang pagdaragdag ng isa pang pangunahing disipulo ay tiyak na magpapabagal. Sa kabila ng kamakailang pag-angkin ni Severin sa katanyagan, hindi nakita ni Riley ang pangangailangan na tawagan siya. Kung tutuusin, tiyak na may sukat si Severin sa talento at kakayahan, kung hindi ay hindi niya maabot ang ika-7 palapag ng tore. Higit pa rito, malamang na may nakita ang pinuno ng kanilang sekta kay Severin para italaga siya bilang ika-6 na pangunahing disipulo. Matapos makalap ng iba't ibang detalye tungkol kay Severin mula sa kanyang mga katulong, mahinahong sabi ni Riley. Maaari ka nang umalis ngayon. Kahit na kinilala ni Riley ang kamakailang mga nagawa at reputasyon ni Severin sa loob ng sekta, hindi niya pinapansin ang tagumpay ni Severin. Matapos tanggalin ang kanyang mga tagapaglingkod, nakatuon si Riley sa pagrepaso sa kanyang mga karanasan sa pagsasanay sa pamamagitan ng ilang mga pagsasanay at diskarte sa pakikipaglaban. Samantala, hindi kalayuan sa ika-3 bundok, si Spencer, ang pangalawang pangunahing disipulo, ay katatapos lang din ng kanyang pag-iisa. Naintriga sa chimang mula sa Alchemy Tower, nagtanong siya at nagtanong kung ano ang nangyari. Bilang isang kababalaghan sa True Dragon Constitution, si Spencer ay nagtataglay ng pangangatawan na maihahambing sa isang dragon.
Ang kanyang tagumpay sa pagiging isang paragon ay nagpahusay ng kanyang pisikal na lakas at enerhiya ng malaki. Sa una ay napuno siya ng kumpiyansa at itinuring si Carl bilang kanyang nag-iisang karibal, ngunit nakarating sa kanya ang balita tungkol kay Severin at medyo nagulat siya. Ginawa siyang ika-6 na pangunahing disipulo ng ating pinuno ng sekta. At sinasabi mo sa akin na mayroon siyang divine constitution pati na rin ang natatanging talento sa alchemy. Natuklasan ni Spencer na mahirap paniwalaan ang mga paghahayag na ito at nag-alinlangan na ang isang solong tao ay maaaring magkaroon ng gayong magkakaibang katangian. Itinuring niyang si Carl ang tanging kalaban niya sa mga pangunahing disipulo, ngunit sa pagkakaalam niya, ang hangarin ni Carl ay maabot ang Grundy Uno Sacred Land sa Midland. Si Spencer, na nireranggo ang pangalawa sa gitna ng pangunahing disipulo, kaya naglalayon para sa posisyon ng junior sect leader. Gayunpaman, nagkaroon ng pangangailangan upang muling suriin ang sitwasyon pagkatapos ng hitsura ni Severin.